mainit na balita ngayong tanghali. Panibagong oil price hike muli na namang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Distribusyon ng cash assistance sa mga rice retailer muling ipinagpatuloy ngayong araw. Civil Service Commission magsasagawa ng online job fair mula September 18 to 22. Vice President Sara Duterte muling binanatan ang mga tumutuligsa sa panukalang confidential funds ng OBP at DepEd. Suporta ni PBBM at iba pang mga kaalyado ng administrasyon pinasalamatan ng Vice Presidente. Mahigit 100 kandidato para sa barangay at SK elections pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa illegal campaign posters. At bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.8 na lindol sa Morocco, umabot na sa higit 2,000 rescuers na gukumahog na masagip ang mga biktimang nadaganan ng gumuhong bahay at gusali. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 11, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bad news na naman po para sa mga motorista. Sa ikasampung magkakasunod na linggo, muli na namang magpapatupad ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis. Sa abiso ng mga oil company, tataas ng 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang magkakaroon naman ng 20 sentimos na dagdag sa presyo ng gasolina at 20 sentimos rin sa kada litro ng kerosene. Samantala, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na nakatakda ng ipamahagi sa susunod na 2 araw ang fuel subsidy para sa mga jeepney driver, operator, tricycle at delivery riders, transport network services at iba pa. Sinimula na ng pamahalaan ang pamamahagi ng financial assistance sa mga rice retailer sa Metro Manila nitong Sabado na naapektuhan ng price ceiling sa bigas alinsunod sa Executive Order 39 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihiling naman ng ilang rice retailers na ibalik ang pagbebenta ng NFA rice sa mga palengke. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Nag-ikot ang Department of Social Worker and Development, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at mga LGU sa Metro Manila nitong Sabado para simulan ang simultaneous kick-off ng tulong pinansyal para sa mga rice retailer na apektado ng pinatupad na price ceiling ng pamahalaan na simula noong September 5. Kabilang ang mga pinuntahan ang Agora Market sa San Juan, Commonwealth Market sa Quezon City at Maypaho Market sa Caloocan City. Tumanggap ang mga small at micro rice retailer ng tig 15,000 pesos na ayuda. Ang benepisyong ito na popondohan ng DSWD sa kanilang Sustainable Livelihood Program ay i-distribute natin sa buong bansa na may mga micro and small retailers. At ang bilang niyan ay tinatali pa yun, pero mahigit kumulang mga mahigit 20,000 yan. Sa Agora Market sa San Juan, 48 rice retailer ang nabigyan ng karagdagang 5,000 pesos na ayuda ng LGU. Libre din muna ang bayad sa upa sa kanilang pwesto sa palengke sa loob ng 1 buwan. Ayon sa mga rice retailer, malaking bagay na ang ayudang ibinigay sa kanila. Gayunman, hindi ito sasapat kung patuloy pa ring tataas ang presyo ng bigas. Kaya naman umaasa rin sila na bababa na ang presyo mula sa mga supplier, lalo na't malapit na rin ang hanian ng palay. Kahit paano makakatulong na rin to sa amin. Dadagdag namin sa walang naluging kapital na sa mababang presyo. Kasi hindi mahal ang puhunan namin diyan. Tapos bebenta ng 41, 45, lugi halos na isang sako 250. Ayun, nabalik lang yon yung lugi namin. Ayon sa kanila, aabot sa nasa 1,500 pesos ang nalulugi sa kanila sa isang araw dahil sa mas mababang presyo ng bentahan ng bigas.
Dahil dito, limitado pa rin ang ibinebenta nilang regular at well-milled rice. Humihiling rin ang mga ito na sana ay maibalik na ang supply ng NFA rice sa mga palengke upang may maatrasan sila na maibebentang mas murang bigas kapag ganitong mas mataas ang presyo ng regular at well-milled rice. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling ipinagpatuloy ngayong araw ng pamahalaan ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga rice retailer na apektado ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Sa Navotas City, ilang mga retailer ang matyagang pumila para maka-avail ng financial assistance. Mula sa Navotas City, kumuha tayo ng update kay Ray Pelayo live. Ray, nasa ilang rice retailers ba ang apektado dyan ng price ceiling at lahat ba sila nabigyan na ba ng ayuda? Ongoing pa yung distribution. May mga ilang mga rice retailer yung ating personal na nakita kanina dito sa Navotas City Sports Complex. At sa kabuuan, naabot ng 161 yung mga inaasahan na mag-avail nitong financial assistance na manggagaling sa pamahalaan na tig 15,000 piso bawat isa. Kaugnay nga ito ng pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng price cap sa bigas na ipinatutupad ng pamahalaan. Kailangan lamang na kabilang sila doon sa listahan ng Department of Trade and Industry. Dadaan ang mga ito sa verification at pagkatapos ay titingnan naman ng taga-DSWD kung sila nga ang personalidad o ang tinatawag na identity verification. Kailangan magpakita ng valid ID ang mga retailer. Una nang sinabi ng DTI na mahigit sa 20,000 ang unang magiging benepisyaryo ng ayuda. Noong September 5 ay ipinatupad ng pamahalaan ang paglalagay ng limit sa presyo ng regular milled at well-milled rice sa halagang 41 at 45 pesos kada kilo. Ella? Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Umaasa ang Department of Agriculture na muli nang bababa ang presyo ng bigas sa oras na magsimula na ang anihan ng palay ngayong Setyembre at Oktubre. Sa isang panayam, sinabi ng Department of Agriculture na as of August 14, tinatayang aabot sa nasa 2 million metric tons ang inaasahang aanihing palay ng mga magsasaka ngayong Setyembre, habang nasa 3 million metric tons naman pagsapit ng Oktubre. Sa datos ng DA, tinatayang aabot sa 11 metric tons ang produksyon ng palay at umaasang aabot pa ng hanggang 20 million metric tons sa katapusan ng 2023. Noong Sabado, sinimulan na ng pamahalaan ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga rice retailer na apektado ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Mura ang palay pero mahal ang bigas. Ganyan ang hinaing ng ilang magsasaka sa Bulacan na binabarat umano sa bentahan ang kanilang aning palay. Ang detalye sa report ni Nestor Torres. Ilang linggo na lang ay mag-aani na ng palay ang mga magsasaka sa Inaon, Pulilan. Sabi ni Mang Pio Martinez, ngayon pa lang may mga trader nang kumakausap sa kanila at tinatawaran ng 16 hanggang 18 pesos ang kada kilo ng kanilang aanihing palay. Mas mababa pa ito sa 19 pesos per kilo ng palay na bili ng National Food Authority o NFA sa mga magsasaka. Apela ng Mang Pio at ng kanyang mga kasama, huwag naman sana silang baratin. Tama na yung konti-konting kita, wag naman yung sobra-sobra pagpapayaman ang gagawin. Ayon kay Mang Pio, sana bilhin naman sa makatwirang presyo ng mga trader ang kanyang palay. Nasa 60 hanggang 80 kaban ang inaasahan niyang aanihin sa kanilang 1 hektaryang palayan. Kung bibilhin ng 20 pesos per kilo ang palay niya, may inaasahan na siyang kita na 20 hanggang 30,000 pesos. Okay na kami sa 20 o 22, basta wag lang bababa roon. At kikita na kami kahit papano. Ngayon, kung sariwa ang mabibili, kukunin sa iyo 16, 17 lang. Ano matitira sa amin dun? Si Mang Gregorio Santos naman, hindi na lang ibebenta sa trader ang kanyang ani kung babaratin lang din naman. Kung aanihin mo ngayong maaraw na ganito at 17 lang kukunin, baka nga hindi mo na ibenta.
Dahil baka ibilad mo na lang at kung minsan bigasin mo na lang. Maganda nga yan, yung mga 23, 22, kahit sariwa. Pag nabili ng ganun, kita na magsasaka na. Ang trader na si Mary Grace Banag, paigbilhin ng 20 pesos ang kada kilo ng palay sa magsasaka. Pwede na anya itong ipasa sa nasa 26 pesos per kilo sa mga rice miller sa Bukawi, Bulacan. Kami as a buyer, pag nakuha namin sa magsasaka ng mababa, maipapasa din namin ng mababa sa rice mill. Ngayon, makuha lang namin yung expenses namin at kumita ng konti, okay na sa amin yun. Ayon naman sa presidente ng Rice Mill and Traders Association sa Intercity Bukawi, Bulacan, pasok pa rin ang presyong 26 pesos per kilo ng palay na bentahan sa kanila ng trader. Kaya pa rin nila itong ipasa sa mga retailer ng mas mababa pa sa itinakdang price cap ngayon sa bigas na 41 at 45 pesos per kilo. Pero looking forward sa this coming days, baka yung 41 to 45 magiging ano na yan. Kumbaga, kayang-kaya na. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mais na bigas o giniling na mais. Ito ang karaniwang alternatibo sa white rice sa ilang mga lugar sa Masbate. Ayon sa isang nutritionist, mas maganda pa nga ang mais kaysa kanin para sa mga diabetic at mataas ang blood sugar. Pero kumusta naman ang lasa nito at paano ito lutuin? Alamin natin yan sa report ni Jerry Galicia. Umabot na ng 60 pesos kada kilo ang ibinebentang commercial rice sa mga pamilihang bayan bago pa man ipinatupad ang price cap. Dito sa pamilyang lungsod ng Masbate City, tumaas ng halos 10 piso kada kilo ng bigas. At ang mabibili mo na lang na mababa ay itong mais na bigas na 48 pesos per kilo. Karaniwang pang ginagawang alternatibo sa white rice dito sa Masbate ang mais na bigas o giniling na mais. Ayon sa isang nutritionist, maraming nakukuhang vitamins at mineral sa mais, bukod sa carbohydrates na pangunahin ding nutrient content ng white rice. Hindi rin ito gaano nakakapagpataas ng blood sugar at nakakatulong pa sa pagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ang corn kasi is very good also in enhancing, developing our immune system. Oo, because of the minerals and yung mga vitamins na meron siya. It has vitamin B and yung niacin, riboflavin. So napaka nila sa pag-build ng ating immune system. Rekomendado din ito ang giniling na mais para sa mga may hypertension, lalo na sa mga diabetic people. Even me, ako gusto ko rin yung mais eh. Yes, it is very recommendable kasi yun yung tipong pagkain na the best pagdating sa composition, health composition, health benefits compared to ating rice. Pero ano nga ba ang lasa ng mais na bigas? Dito sa bahay, ang ginagamit na naming bigas itong mais. Kaya subukan natin yung magluto na isang takal para ipatikim natin sa ating mga kabayan. Ngayon, hugasan naman natin siya. Kung para sa bigas, itong mais na bigas ay isang hugas lang siya. Kumpara dun sa mais na nakagisan natin na white rice, halos dalawa ang ginagawang paghugas. Ngayon, lalagyan naman natin ng tubig. Hindi naman siya masyadong matubig hanggang lagpas lang dun sa kanyang sa pinaka-mais. Ngayon sa rice cooker natin siya lulutuin para medyo mabilis. Natatagal lang muna 5 hanggang 10 minuto itong ating mais. Ngayon 10 minuto na halos ang lumipas at nag-ilaw na itong ng rice cooker at indikasyon na luto na itong ating mais. Tingnan natin. Ngayon titikman natin itong niluto nating mais. Kumpara dun sa bigas na ating nakagis na kinakain, itong mais, medyo may katabangan ang lasa. Pinatikman natin sa ilan nating kababayan ang nilutong mais na bigas at magkakaiba ang kanilang komentaryo. Ang iba sa kanila, ito na talaga ang binibiling
bigas mula sumipa ang presyo ng white rice. Iba po yung mais na bigas sa mais na, sa bigas na kinakanin natin na regular. Kasi yung mais biro, parang magaspang at saka hindi siya makinis ba. Sa sobrang mahal na bigas ngayon, kinanglan natin ng makakain sa araw-araw. Matabang po. Pwede na rin po, pero iwan ko lang po sa mga bata kung magugustuhan po nila. Saktong-sakto po. Mukhang mas masarap pa rin yan sa bigas. Pwede naman. Basta mura. Pwede na ipalit. Kaya lang minsan, yung mga bata, hindi sanay sa mais. Ang mais, nagbabawas ng kolesterol. At maganda sa mga high blood. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasabay ng selebrasyon ng Ilocos Norte Province para sa ika-106 na taong kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., isinagawa rin ang taunang Rice Paddy Art ng Mariano Marcos State University at Philippine Rice Research Institute of PhilRice kung saan itinampok si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mula sa Ilocos Norte, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ba ang layunin nitong Rice Paddy Art? Magandang umaga, Ella. Layunin nito na bigyan ng pagkilala ang mga individual na nagkaroon ng ambag sa agriculture. Itong Rice Paddy Art ay isa sa mga tourism attraction dito sa Mariano Marcos State University dito sa Batac, Ilocos Norte. Bilang suporta sa hangarin ng pamahalaan na makamit ang food security ng bansa at mapalakas ang agriculture sector, itinampok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang slogan na Bagong Pilipinas sa taunang Rice Paddy Art ng Mariano Marcos State University o MMSU at PhilRice. Pinangunahan mismo ng Pangulo ang launching ng 2023 MMSU PhilRice Paddy Art dito sa Mariano Marcos State University sa Batac, Ilocos Norte. Sa kanyang mensahe sa harap ng mga guro, mga mag-aaral ng Mariano Marcos University, sinabi ng Pangulo sa mga farmers, leaders at mga opisyal ng lokal na pamahalaan at ilang national government executive at mga agency head ayon sa ang rat laying activity sa Imelda Cultural Center sa Batac, Ilocos Norte bilang paggunita sa ika-106 na taong kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ang founder ng Ferdinand Marcos State University o Mariano Marcos State University. Ang Paddy Art ay taunang isinasagawa ng MMSU at ng Philippine PhilRice simula pa noong 2018. Ito ay bilang pagkilala sa mga individual na nagkaroon ng mahalagang kontribusyon sa agrikultura at nation building sa probinsya ng Ilocos Norte. Halimbawa dito ay ang pagpapakita ng inogasyon sa rice production technology at promosyon ng agritourism. Nagsimula ang form ng art na ito sa bansang Japan noong 1993 kung saan nagsasagawa sila ng imahe ng tao sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng palay. Dito sa MMSU, maraming turista ang nagpupunta upang makita ang Paddy Art. At sa ngayon ay katatapos lamang nitong aktibidad dito sa MMSU dito sa Batac, Ilocos Norte. Balik sa iyo, Ala. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Roundup Balita. Magsasagawa ng online job fair ang Civil Service Commission sa darating na September 18 hanggang September 22 para sa mga kababayan nating nais magtrabaho sa mga ahensya ng pamahalaan. Ito ay sa pakikipagtulungan ng online employment company na jobstreet.com kung saan ipopost kung ano-anong government organizations ang may job offer at positions na maaring applyan ng mga interesadong aplikante. Inaanyayahan ng CSC na makiisa sa online job fair ang mga fresh graduate at iba pa nating mga kababayan na naghahanap ng trabaho.
Ang isasagawang job fair ay bahagi na rin ng selebrasyon ng ika-122 anibersaryo ng Civil Service Commission. Tinutulan ng Educators Group ang plano ng Department of Education na palitan ang terminong diktadurang Marcos sa salitang diktadura para sa subject na araling panlipunan sa ilalim ng bagong matatag curriculum ng DepEd. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers o ACT, ang pagbabago ng termino sa kasaysayan ay paninira sa katotohanan saan nila'y isa sa madilim na kasaysayan ng Pilipinas. Sabi naman ng grupong Congress of Teachers Educators for Nationalism Democracy o CONTEND, ang pagbabagong ito ay halimbawa ng tahasang disinformation. Wala pang inilalabas na pahayag sa ngayon ng DepEd kaugnay sa mga pagbatikos na ito. Muling binanata ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte ang mga grupong tumutuligsa sa panukalang confidential funds para sa Office of the Vice President at DepEd. Sa isang opisyal na pahayag, direktang pinangalanan ni VP Sara sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Senator Risa Ontivero sa pagkwestiyon ng mga ito sa hinihinging confidential funds ng OBP at DepEd. Ayon kay VP Duterte, hanggang sa ngayon ay wala pa rin namang nailalabas na ebidensya ang mga ito upang patunayan ang kanilang mga aligasyon. Kaugnay nito, pinasalamatan naman ni VP Sara si President Ferdinand Marcos Jr. at iba pang mga opisyal sa ilalim ng PBBM administration sa pagsuporta at pagpapaliwanag ng mga ito upang kontrahin ang kasinungalingan ng mga grupong tumutuligsa laban sa confidential funds ng OBP at DepEd. Pinangalanan na ng Valenzuela City Police ang driver ng SUV na naglabas at nanutok ng baril sa isang road rage incident sa Valenzuela City na nangyari noong August 19. Ngayong umaga, nagsagawa ng press conference ang Valenzuela City LGU para magbigay ng detalye sa ginagawa nilang investigasyon ukol sa insidente. Mula sa Valenzuela City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, may plano bang sumuko ang driver ng SUV na naglabas at nanutok ng baril sa Valenzuela? Aga, ayon sa Valenzuela City Police, sinubukan nilang tuntunin ang driver ng SUV sa Caloocan City at sa Tondo, Manila, pero hindi na nila ito natagpuan. Posible nilang nagtatago na ang driver dahil lumabas na sa social media ang nangyaring insidente at iniimbestigahan na rin ito ng mga otoridad. Pinangalanan na nga ng Valenzuela City Police ngayong araw ang driver ng Toyota Fortuner na naglabas at nanutok ng baril sa isang road rage incident sa Valenzuela City noong August 19 na nakuhanan ng video. Tinukoy ito bilang si Marlon Malabute na isa umanong businessman. Batay sa investigasyon ng mga pulis, pangatlong owner si Malabute ng Toyota Fortuner at may hawak ang mga pulis ng dokumento ng deed of sale. Binerepika naman ng Firearms and Explosives Office na mayroong rehistradong 9mm pistol si Malabute. Kaninang umaga, nakapaghain na ng kaso ang driver ng taxi na si Henry Ong Jr. na tinutukan ng baril. Grave threat at alarm and scandal ang naihaing kaso laban kay Malabute. Sa ngayon, nakakaramdaman niya ng takot ang taxi driver para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Samantala, ayon sa Valenzuela City Police o ayon sa Valenzuela City LGU, paiigtingin nila ang police visibility at magdadagdag pa ng checkpoint upang maiwasan ang mga krimen sa syudad. Ayon pa kay Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian, mayroon na rin silang ongoing project para sa paglalagay ng mas maraming street lights sa madidilim na kalsada. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Valenzuela City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Lumagda ng isang kasunduan ang Commission on Elections sa Integrated Bar of the Philippines o IBP at Philippine Association of Law Schools. Kaugnay pa rin ito ng laban kontra vote buying o vote selling sa paparating na barangay at SK elections o BSKE. Narito ang report ni Dante Amento. Makakatuwang ng Commission on Elections o COMELEC ang Integrated Bar of the Philippines o IBP para sa kampanya na masawata ang vote buying at vote selling sa bansa.
Partikular na sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa October 30, 2023, tutulong ang IBP sa paghahain ng reklamo sa mga mamimili at magbebenta ng boto. Na mabawasan man lang ang bilihan ng boto o bentahan ng boto sa barangay. At sa ganung paraan ay makakatulong po tayo palakasin po ang demokrasya ng ating bansa. Naniniwala ang COMELEC dahil sa dami ng mga abogado at laki ng organisasyon ng IBP, malaki ang maiambag nila sa prosekusyon ng vote buying o vote selling activities. Ito po'y pambihirang laban. Hindi ito pwedeng wido-wido lang na laban o bahala na laban. Kinakailangan lagi tayo ay guided by law because we are a government of laws and not of men. Kinakailangan lagi tayo ang ating kilos ay nakabase sa kung ano ang mga karapatan sa saligang batas. Samantala, ang Philippine Association of Law Schools naman ay makakatuwang din ng poll body pagdating sa voter education at information campaigns. Isang memorandum of agreement ang nilagdaan noong Sabado hinggil dito. Nitong nakaraang Biyernes naman ay inilunsad ng COMELEC ang Committee on Contrabigay na siyang mangunguna sa pagtanggap ng mga reklamo hinggil sa vote buying hanggang sa pagsasampa ng kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Pinagpapaliwanag ng Commission on Elections o COMELEC ang nasa mahigit 100 mga kandidato para sa barangay at SK elections hinggil sa pagkakabit ng mga illegal campaign materials. Mula sa Maynila, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, saan saang mga lugar nakita ng COMELEC yung mga illegal campaign materials na yan? Magandang tanghali, Aga. Ayon nga sa Commission on Elections, nakita ito dyan sa probinsya ng Rizal at gayon din ng Laguna. Pero ayon sa COMELEC, Aga, ito ay partikular doon sa mga liblib na mga lugar. No? At kaugnay nga niyan ay inisyuhan na sila ng show cause order ng COMELEC o pinagpaliwanag ng ilang araw hinggil doon sa kanilang naging aktwasyon o ginawa. Bawal kasi ang pagkakabit ng poster ngayon o pagkatapos ng COC filing dahil maituturing itong maagang pangangampanya. Sa October 19 hanggang 28 kasi itinakda ng COMELEC ang campaign period kung kailan pwedeng magkabit ng campaign paraphernalia. Dagdag pa ng COMELEC, nasa 102 na mga kandidato ang kanilang pinagpaliwanag. Pagkatapos na matanggap ang paliwanag ng mga ito, inaasahan na maghahain ng disqualification case at paglabag o election offense ang COMELEC laban sa mga ito. Samantala, nasa 160 na mga petisyon ang natanggap ngayon ng COMELEC na kinabibilangan ng nuisance petition, petisyon para kansilahin ng COC at gayon din ng disqualification case. Aga, sa bilang ng mga o sa dami ng mga natanggap ngayon ng Commission on Elections o COMELEC na mga petisyon, kabilang na dyan ang nuisance petition, cancellation ng COC. Ayon pa sa COMELEC, ang kanilang uunahin dito na marisolba kaagad ay itong nuisance petition na target ng COMELEC bago maghalalan sa October 30, 2023. Lahat ito ay mariresolba na para maiwasan yung kumbagang kalituhan sa ating mga kababayang botante na maisulat pa yung mga nuisance candidate doon sa kanilang pinagpipilian ng mga kandidato sa barangay. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Bukas ang Philippine National Police sa investigasyon ng Commission on Human Rights sa umano'y halos 2,000 paglabag sa karapatang pantao ng mga pulis. Ayon kay PNP-PIO Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, handa silang makipagtulungan sa CHR ukol sa issue. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, may ideya ba ang PNP dito sa sinasabing mga kaso laban sa kanila na iniimbestigahan ng CHR? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Bagamat blanco pa nga itong Philippine National Police kung saan ang galing ang datos ng Commission on Human Rights, kaugnay nga sa umaray 2,000 paglabag ng mga pulis sa karapatang pantao. Sinabi nitong si PNP-PIO Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo na iginagalang ng PNP ang isasagawang investigasyon ng CHR ukol dito. Handa din ariya makipagtulungan ang pambansang pulisya sa ginagawang investigasyon ng CHR. Sinabi pa ni Colonel Fajardo,
Hindi naman kinukonsinte ng pamunuan ng PNP ang anumang katiwalian at paglabag ng kanilang mga tauhan. Sa katunayan, Ella, sila mismo ang nag-iimbestiga at nagpaparusa sa mga pulis na tiwali sa pamamagitan niya ng motu proprio investigation na isinasagawa naman ng Internal Affairs Service. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan. Magagamit na ng Philippine Navy ang dalawang Alvarez-class patrol vessel o ACPV bilang bagong sea assets ng bansa matapos ang official turnover na ginanap kanina sa himpilan ng hukbong dagat. Mula sa Maynila, may report si Alan Manansala live. Alan, saan gagamitin ng Philippine Navy itong mga bagong barko? Aga, dahil nga sa maliit na sukat lamang nitong mga barkong ito, ang pangunahing tutungkulin nito ay ang mag-ikot sa mga coastal area na mababaw lamang ang tubig dahil ito yung mga hindi na kayang pasukin pa ng malalaking barko na assets ng Philippine Navy. Aga noong ika-28 ng Marso 2023 sa Manama, Bahrain, tinanggap ng Philippine Navy ang dalawang dating Cyclone-class patrol vessels mula sa US Navy na dating kilala bilang USS Monsoon PC-4 at USS Chinook PC-9 sa pamamagitan ng excess defense articles ng foreign military sales. Ang dalawang sasakyan pangdagat ay pinangalanan bilang BRP Valentin Diaz PS-177 at BRP Ladislao Diwa PS-178. Hango ito aga sa mga bayaning Pilipino na kasama sa mga taga-pagtatag ng katipunan na nagsagawa ng revolusyon laban sa Espanya noong 1896. Ang nabanggit aga na sasakyang pangdagat ay may sukat na mga 170 siyam na pie at 55 metro ang haba at 24.9 feet naman ang lapad. Pangunahing tutungkulin nito aga ay mag-ikot sa mga coastal at mababaw na karagatan kung saan maaaring yung mga mahirapan ang mga malalaking sasakyang pangdagat dahil sa maliit nitong sukat at mababaw na draft. Ito ay angkop para sa mga operasyon ng patrol, interdiction at surveillance laban sa mga kalaban na sasakyang pangdagat. Maaari din itong rumisponde sa mga pangangailangan sa mga emergency sa littoral battle space sa loob ng mga low-intensity conflict environment. Ang Alvarez-class patrol ship ng Philippine Navy, pinapalakas nito ang kakayahan sa mga coastal patrol sa ating mga karagatan at mga sea lanes of communications at iba pang mga operasyong pangdagat at HADR. At ngayon nga, aga ay opisyal na itong magagamit at mapapakinabangan ng Philippine Navy dahil kanina ay nagsagawa na rin ng commissioning ceremony dito sa Philippine Navy. Aga. Maraming salamat, Alan Manansala. Plano ng Office of the Ombudsman na mag-hire ng mas maraming abogado sa 2024. Binanggit ito ni Ombudsman Samuel Martires sa pagdinig ng Kongreso sa panukalang pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang update mula kay Rosalie Coz live. Rosalie, ilang abogado ang planong i-hire ng Office of the Ombudsman sa susunod na taon? Ella, nasa 400 hanggang 500 ang bilang ng mga abogadong planong i-hire ng Office of the Ombudsman. Inihayag ito ni Ombudsman Samuel Martires sa budget deliberation ng ahensya sa House Appropriations Committee. Katuwang ang Ombudsman sa paglaban sa katiwalian at pag-abuso ng kapangyarihan sa pamahalaan. Batay kay Ombudsman Martires, mas kailangan ng ahensya ang mga abogado at sa gagawing pagdadagdag ng satellite offices ng Ombudsman sa mga probinsya. Bukod dito, target din ng Ombudsman na pagsamahin
ang Preliminary Investigation Group at Fact-Finding Investigation Group ng ahensya. Nasa 5.05 billion pesos ang proposed budget level para sa Office of the Ombudsman sa susunod na taon. Mas mataas sa 4.78 billion pesos na pondo ng Ombudsman sa taong ito. Sa kabila nito, kontento naman ang ahensya sa 2024 proposed budget ng DBM para sa kanila. Sinamantala naman ni Ombudsman Martires na manawagan sa publiko na huwag gamitin ng ahensya upang magsampa ng harassment suits laban sa mga partikular na opisyal at kawani ng pamahalaan. Sa gitna ito ng aniyay pagiging under attack ngayon ng ahensya dahil sa mga kasong hinahawakan nito. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Dinidinig ngayon sa Senado ang panukalang pondo para sa Department of Migrant Workers o DMW para sa susunod na taon. Dito natanong sa ahensya ang naging paggastos nito sa budget ngayong taon. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Arlene, ano na yung latest dyan sa budget hearing ng DMW? Aga nangako nga ang Department of Migrant Workers or DMW na patuloy ang paggamit sa pondo na inilaan sa kagawaran ngayong taon. Ito'y matapos matanong ni Senator Raffy Tulfo kung bakit nasa 53% pa lamang ang naging paggamit ng pondo ng DMW ngayong 2023. Aminado ang DMW na kailangan pang gastusin ng lubos ang natitirang pondo at naging mababa ang paggamit sa unang kalahati ng taon. Ayon kay DMW Undersecretary Maria Antoinette Velasco Aliones, noong Hunyo nasa 43% pa lamang ang naging utilization rate ng ahensya. Pero tumaas na anya ito noong Agosto sa 77%, na lagpas na sa cap ng Department of Budget and Management o DBM na 65%. On track naman po ang utilization namin. Yung mahirap po, Sen. Raffy, na mababa talaga ang utilization sa parte po ng OWA dahil alam naman po ni Administrator Arnel na yung ERF po ay hindi nagagamit kung walang repatriation at emergency situation. Hiniling na anya nila sa DBM at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ihiwalay ang pagtrato sa paggamit ng pondo ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na attached agency ng DMW. Samantala, gusto rin ng mambabatas na magkaroon ng confidential fund ang DMW para tugisin ang mga illegal recruiter. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, kasama sa orihinal nilang hiniling ang 10 million pesos sa confidential funds, ngunit hindi ito nakasama sa 2024 National Expenditure Program. Mahigit 15.3 billion pesos ang inaprobahang pondo ng DBM para sa DMW para sa susunod na taon, kung saan halos 12 billion pesos nito ang ilalaan sa OWA. Aga sa ngayon, nagpapatuloy pa yung deliberasyon ng subcommittee ng Senate Committee on Finance sa budget ng DMW. At yun mo ng update mula rito sa Senado. Balik sa Aga. Alright, maraming salamat, Harleen Delgado. Patuloy ang ginagawang pagmumonitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa aktibidad ng Bulkang Taal. Ito ay dahil sa patuloy nitong pagbubuga ng mataas at mainit na volcanic fluids na nagdudulot ng volcanic smog. Tinatayang nasa 3,000 metro ang taas ng usok mula sa bunganga ng bulkan at may malakas na pagsingaw patungo sa direksyon ng silangang Hilagang Silangan. Muli namang nagpaalala ang Department of Health sa mga residenteng naninirahan malapit sa paligid ng bulkan na magsuot ng face mask at iwasan na munang lumabas ng bahay kung walang importanteng lakad upang maiwasan na makalanghap ng fog. Sa ngayon ay nananatiling nakataas sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Pumalo na sa 800 pesos ang presyo ng kada kilo ng strawberry sa Baguio City. Bunsod ng kakaunting supply na nakukuha sa mga karating probinsya. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, ano yung dahilan bakit nangangaunti yung supply ng strawberry dyan? Aga, ayon sa mga strawberry vendors ay hindi
Kakaunti lang yung mga supply na dumarating dito sa Baguio Public Market dahil pangunahing dahilan ng mga strawberry producers dito sa Benguet at Mountain Province ay dahil sa nagdaang mga bagyo at itong tuloy-tuloy na mga pag-ulan na nararanasan dito sa Cordillera Administrative Region. Sa pag-ikot namin kanina sa palengke sa fruit section, kapansin-pansin na walang nakadisplay na strawberry o mga mapupula at naglalakihang strawberry. Ang stall lamang ni Aling Jen Ngamyoten ay ang may panindang strawberry. Halos berde pa ang ilan o hindi pa hinog. Dahil kakaunti ang supply, pumalo na ito sa 700 kada kilo at 800 naman per kilo sa mga magaganda o first class na strawberry. Unti pa lang kasi. At saka ilang linggo na, halos isang buwan na. Oo. Pakunti-kunti kasi pag may dumating, kunwari dumating ngayon, pero kung sa susunod, hindi natin alam. Sabi kasi tinanong ko sa farmers, kailan pa ba ulit yung dating? Sabi na, hindi natin alam kung may maha-harvest pa ulit. Ayon pa kay Jean, bago ang bagyong Egay, 50 kilos every other day ang supply ng strawberry na dumarating sa kanila. Pero ngayon, nasa 15 kilo na lamang kada 3 araw na lamang ang dating ng supply ng strawberry. Maraming salamat, Grace Flores. Nagkukumahog ang mga rescuers sa Morocco sa pagsagip sa mga naipit na mga gumuhong istruktura. Kasunod ito ng 6.8 magnitude na lindol sa bulubunduking bayan sa timog ng Marrakesh na tumama ng gabi ng Biyernes, September 8. Marami sa mga villager gumagamit ng kamay at pala sa paghahanap ng mga survivor. Nahihirapan naman ang response teams na magdala ng kinakailangang machinery. Ang lindol ang pinakamalakas na tumama sa Morocco sa loob ng 60 taon kung saan 2,122 na tao ang nasawi. Walang Pilipinong nasawi o nasaktan sa 6.8 magnitude na lindol sa Morocco ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa kabila nito, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa mga leader at coordinator sa iba't ibang bahagi ng Morocco. Maaari namang makipag-ugnayan ang mga Pilipino na mangangailangan ng tulong sa Philippine Embassy sa Morocco sa teleponong +2126-9420-2178 o sa kanilang official Facebook page. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay si Secretary Enrique Manalo sa ngalan ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamilya ng mga biktima ng nasabing trahedya. Natukoy ng mga otoridad ang 2 biktimang nasawi sa 9/11 attack sa World Trade Center sa New York. Ito ay matapos ang 22 taong kasunod ng malagim na trahedya. Gayunman, mahigit 1,000 biktima pa rin ang unidentified. Ang ulat sa detalye ni Kath Carriedo. Isang lalaki at isang babae na pang 1,648 at 1,649 na biktima ang nakilala ng Office of the Chief Medical Examiner sa New York City sa ika-22 Memorial Anniversary ng terror attacks. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na may na-identify na biktima mula sa kalagim-lagim na trahedyang ito. Hiling naman ng mga kaanak ng mga ito na huwag nang ilabas ang pangalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay Eric Adams, mayor ng New York City, nakilala ang mga biktima sa pamamagitan ng advanced DNA testing ng kanilang mga labi. Kabilang dito ang next generation sequencing technology na mas sensitibo at mas mabilis kaysa alinmang DNA testing. Subalit bagaman advanced na ang teknolohiyang ito, nasa 1,100 pa rin ng mga biktima ang hindi nakikilala sa kabuang 2,753 na mga taong nasawi sa ginawang terror attack noong September 11, 2001 sa World Trade Center sa New York City. Samantala, kabilang sa mga nakaplanong memorial events ay gaganapin sa Staten Island at sa Manhattan sa ika-22 anibersaryo ng September 11 terrorist attack. Ilang bumbero din sa mga firehouses sa New York City ang maglalaan ng ilang moments of silence habang nagpapatunog ng bell.
Kath Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbitiw na sa pwesto bilang presidente ng Spanish Football Federation si Luis Rubiales matapos batikusin dahil sa paghalik sa Spain forward na si Jenny Hermoso. Nangyari ang kontrobersya sa Women's World Cup Final Presentation Ceremony. Ayon kay Hermoso, 33 years old, hindi consensual o walang pahintulot ang halik na nangyari matapos na talunin ng Spain ang England sa kompetisyon. Nagsumiti rin ito ng legal na reklamo. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9 na nagsasabi, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.